Yung si Elmira po ang anak at ang asawa ng kapatid. Sana po makakauwi sila sana, hindi pa ako sigurado. Ay, may kapatid ko sa abroad. Ako, Saan sila? sa Ireland. Ireland? Saan sila sa Pasko? Ireland yung ano ko di ba? Doon sila sa trabaho. Ano yung nurse? Hindi yung andang caregiver. Pareho silang caregiver. Saan ka naka-assign ngayon, Father? Sa Bai po. Bait. Bait. Doon pa rin sa Laguna yung Bait. Lampas na halaman. Yung may halaman. Yan po. Yung kanto ng Bago San Pablo ay may Bait. Tama po. Halamanan, mga halaman. Halamanan ng Laguna. Ano na hospital ko siya? Na-hospital ko siya noong Friday, Easter Friday. Magama to, kasi, mula January, malaki na yung tiyan niya. Lumaki ko kasi uli Noong 2009, napaliit yun eh. So, mula 2009, ano siya ng medication na, diet. Kailan po noong 2012, mula ng January. Hindi na huling lumalaki ulit. Malaki yung pinayat mo niya pero itong Easter Monday, Easter Friday, ay talaga, bumagsak talaga yung katawan niya. Wala siyang malay. So, sabi ng doktor, kasi pinunta ng doktor dali niya sa ospital. At least to be comfortable. Yun ang sabi. Kasi hindi nila naman sa ospital. Siyempre, pag di sa ospital, nangyari doon, hindi lang to be comfortable. Kasi, ang parang naging idea naman ng doktor dyan is to revive. Talagang revive. Hindi lang. So, ang lumalabas, tinatanong ko yung doktor, ano ko, may binibigay ba kayong pain reliever? Wala daw. Sabi ko, nasusok ng nanay. Kasi si nanay, hindi madaingin yun eh. Pero makikita mo sa mukha niya, gumaganon. Ibig sabihin, titis yung mixture. Wala. So, nung Friday, dinala namin sa ospital. Kung tusin, sa ospital na kami nagtagpo ng kapatid ko eh. Dito po sa Salve Regina. Kasi yun po kasi yung hospital ng doktor niya. Yun ang preferred. Santos po. Dr. Santos. Si kapatid ko, nakakaalam ng question. Si Mary B. Si Mary B at si Grace. So, doon din nila. Saturday afternoon, ako I have to go back to Laguna. Saturday afternoon, ay nagkamalay. So, naging conscious, nakapagsalita. Pati yung utak niya, naging clear. Then, 1 o'clock, then 3 o'clock, tinawagan nga, nag-usap ko na. Telepono. Yung sinabi ng mga kapatid ko, pati yung kapatid ko sa abroad, nakausap. Pero nung hapon, go back ulit siya sa dati, pero conscious na siya. Hindi katulad nung Biyernes. So, Sabado, Linggo naman, bumalik na ako. Linggo ng gabi, tapos yung schedule ko. Pinunta
pinuntahan ko sa hospital. And then, doon ako tumigil hanggang Monday, Tuesday. Tuesday kasi ng Monday ng kasi sobrang laki na ng tiyan niya. Gawa nung swero, pero walang lumalabas. So, ibig sabihin, malfunction na talaga. Kasi, hindi na nagsisikret. So, binigyan ng gamot na para daw mag-secret na rin yung ito yung hirap na hirap. Gawa nung sobrang makinig yan eh. Tuesday ng madaling araw. Siguro mga 5 to 4 siguro. 3 to 4. Yung dalawa ko yung kapatid ko, si Mary B, siyang gising eh. Tsaka yung anak niya. Ako nakatulog ako. Ginising ako. Sinabi na bakit walang hindi na humihinga. Tinawag namin ng nurse, doctor, kinonform. Gumawa ng ECG para makita sa maliwanag. Yung sabi, gusto niya bang i-revive? Aggressive, hindi yung aggressive. Siyempre, pwede nila kasi i-revive. Tapos lagyan ng gamot. I don't know kung may familiar doon. No? Pero yun yung parang, yung gamot is to revive. No? Sabi ko hindi na. Natural death. Pinapirma ako ng waiver. Para saan yan? Wala na kaming gagawin. Wala pong gagawin ninyo, flatline na. Pero siguro pwede pa niyan may gagawin artificially. Hihinga siya ulit, pero ang nagpapahinga ko yung respiratory machine. Pag tinanggal mo yun, wala na. Okay lang siguro yung halimbawa, nasugatan siya, baka sakaling pwede. Internal organs kasi. Pag dumalo ako ng Easter Tuesday, nagkausap ko kami ng Easter Tuesday. Nagkausap ko ng Easter Tuesday. Kailang mahina na rin siya. Probinsya yan, natural death. Opo, yan po ay very supportive. Opo. Very supportive po. Panorama. Asawa ko po si Martin, malaking mama. Celestial Martin. 1987 po kami graduate. Kayo yung magre-reunion. Ako ay college po ako doon. Kaya po ako napunta dito. Kinuha po ako ni Ate. Si Roger po yung umuwi po ng probinsya. Si Roger. Opo. Actually, nagtrabaho po siya sa ospital. Lumatapos ni Roger? Opo, parang BSIE automatic.
din po yan. Hindi po. Isa din. Pinsan din po namin. Yan na anak mo, Josie. Josie? Wala ko po. Wala ko po. Wala pa. Nasa Ireland. Opo. Bumaba na rin sa asawa. Kailan sa sige niyo? Hinihintay pa nga namin si Josie. Kung paano baga siya, ano, pero ang aming tentative ay sa birthday niya. Sa 18. 80 sa sana eh. Yun ang pinaghahandaan namin eh. Ay, 18 years na sa Yeah, yes. Yun ang aming... sana niya. Ito nga po, handa na nga po invitation. Oo. Nagpa-party kayo? Nagpa-reserve na po. Kapag daw na. Nakaplano Nakaplano na. In case na po. Sayang na, ano, abot sa Naka-reserve na naman. Naka-reserve na sa Marikina Hotel. Ano na siya mag-birthday? Pag gano'n, babayaran mo na. Nag-count mo na. Pero baka pwedeng ma-refund yun kasi maintindihan naman nila yun. sa kontrata na yung reason daw namatay, Donate na lang nila. nakakatawa nga po, hindi pa nila yan sabi. Donate na lang nila. Hindi na sa lista. Ay, na-expect niya sana yun eh. Kanyang birthday. Ilan pa kayo marito? Ilan kayo? Dalawa kasi, apat po. Dalawang lalaki, dalawang babae. Apat ay narinig. Oo nga. Sabi ko nga, mga bata pa. Si Graceland, ano na niya? 45 na po. Alam mo, ate ko yung picture mo pa siya tulong. Anong year mo ba ang picture? 83 daw kami naging teacher ni Grace. 93, 2003. Ilang dekada na 30 years ago. 20 plus 9. 29 years ago. Pero hindi naman nagbabago mo kami. Oo, ganyan pa kapal. Eh si Martin ba? Tumaba na naman. Mataba na siya talaga. Tumaba ka. Hindi po, pumayat na siya ng siya. Sige lang ba? Ilang taon mo? Ano kung flagship niya? Ibang nila ba yan? Mas maganda yung emission. O nauna sige na, bakit siya rin tayo? Pero healthy pa. Kasi maraming sabi mo kaya. Lifestyle na. Maingat sa katawin mo pag may meeting. Pag Sa loob ng nakatabi isang mo, linggo, kakain daw siya ng lumpia. Lumpia. Sariwa. Yung
iba. Basta dapat meron siyang kain ng isang linggo. Yung may lalagyan pa niya ng bawang na sa likod. Pero pag gusto mo kung sisipin siya, Si Mrs. Silvaniana, patay na. pati ang Hindi, kasi ang namasyal ka, si Sister. Namatay si Mrs. Silvaniana, December. Hindi, nung pumunta siya, namatay na ang Silvaniana. Kasi ganun naman dumalo sa atin, nabalitaan natin. Patay na rin yung Silvaniana. Diba si Asama si Maribel? Ay, si Grace. Si Mrs. ano kasi, di ba kapitbahay, hindi ni malapit lang sa inyo si na Mrs. Fernandez eh. Maalala mo pa ba siya? Buhay pa siya. Sa stage siya. Sinang tao sa bahay nila? 3 months pa lang. Hindi niya naman. Ay, binenta na. Matagal na sila na. Siya sa US. Malaya ko na. Ang ganda ng ganun. Hindi ka Ito na may gawin niya lang. Extension? Pero yung bahay mo, bahay mo sa Rojana na maayos. Nagpagawa siya. Ay, hindi namin alam yung sa likod. Nagpunta kami doon. One story lang. Pero matagal lang sa Yung drive lang yun. Ayun ang naipagawa niya sa likod. Environment niya. Kaya lang, nung inabot yung first floor nyo. Inabot ba yun? Inabot po yun. Ang taas naman na. Kasi po yung lugar nila, gusto ba yung food mo, parang malaking hospital eh. Parang hinarangan yung drainage, hindi makaandar yung tubig. Umaandar ba yung medical center? Wala naman yan. Nakapagod siya, medical center. Pero doon, malapit sa kanila. Wala naman tao. Pagkamaan na drug siya. Kung may pumapasok, yung isa kasi di ba doon ang namin araw-araw. Yung nakikita kami pumapasok na malalaki sa sasakyan. Tapos sarap na agad. Pero naka-label, medical center. Parang illegal eh. Kaya na, nakakatakot din natin ito. Pag wala ka rin malaki yung ibang tao sa kilala, makakamasarap ka rin. Kasi nakakapagtaka nga ako. Tahimik yung lugar nyo. Pero madami lagi na ginagawa. Wala naman ito mag-iiyagan sa pero may iwaga po yun. Yun ang mula namin. Pero bakit naaabutin ng tubig yan eh, ang taas-taas mo. Ay, sandali lang. Kung coffee nandun sa labas, baka gusto mo coffee. Kunin mo nga isda mo dito, laro mo kami oras. Explain mo lang natin ang Para kita ang ganda.
Saan mo ngayon si Ria? Sa amin, San Pablo, sa amin. Ano ba siya ngayon? Sa Wawa pa. Hindi ba nag-upload? Ay, hindi lang. Tagal na kayo sa bahay. Ano po, mag-6 years na ako. May 6 years. Kaya maglilipat na ulit kami sa January. Pinag-usapan ko. Sino yung Ryan? Hindi kapatid mo? Pamangkin mo? Yun yung kabarkada ko, hindi pa ako pare magkakilala na kami. Sila sa pagkakita. Ang tanggal na lang. Oo. May asawa na ako. Byuda. Yuda na. Walang anak. Anak. Tatari, anak niya, ganyan na yun. Ay, Malaysian eh. Malaysian ho nag-asawa niya. Ay, sa yung Malaysia. ano po? Namatay na po. Sa Malaysia. Malaysia. Sila nakatira. Wala, hindi sila nagkaroon ng anak. Itong group na The Father, ito yung mga kasamahan namin nila Madam Gwen noong araw. Pero sila mga batang teachers noon. Kami na yung bata pa kami noon eh, mga 19. Kailan ko siya nag-retire? 20 years ago, di mga 2000, ngayon 2012. 1993. 1993. Oo nga. Start kami yung kasamahan niya noon. Teacher Ed siya. Punta kami sa Swimming kami, nagbe-bathing sa jam. Oo, talaga ho. Nakahiga ko siya sa tubig. Wala katakot-takot sa tubig. Walang katakot-takot din sa figure niya. Basta gusto niya naka-swimming track niya. Oo, Mrs. Gaan kaya. 1-6. Ilang taon na kayo sa Mrs. Gaan? kami sa Alangan na Laguna yun. Sa Eden Valley. Alam niyo yung isang May asawa ba kayo? Ha? May asawa ba kayo? Nakapuna. Sa Facebook na lang kami ngayon nagkakaano yun eh. Sa kanya nga namin nayaman na. Si Sa kanya. Sinabi niya kay Leia. Sila yaw, saan ngayon? Sa amin, kasama sa school. Doon siya ngayon. Siya nagsabi sa amin. Yung asawa niya. Dahil sa Saan ngayon nagtatrabaho yung asawa niya? doon na sa call center. Sa? Call center. Call center na. Dati kasi nasa ano yun eh. Sa... Jollibee. Hindi, yung sa... Mamon din. Yung Mamon. Okay. Dito sa may S-Lex. Oo, yun yung dati. Kaya kamusta niyo po kay Leia? Hindi niya alam na pupunta kami ngayon. May anak na? Wala pa rin. Sabi mo sayang yung ganda niya. Siguro na yun eh. Si Leia. Yun mo si Father Clemista. Wala na. Tagal na po siya wala. Mas nauna pa nga natin siya ni Padre Galliano. Hindi. Mas nauna pa natin. Mas nauna pa si Padre Galliano. Wala na rin po siya. Kasi di ba sa Biden siya nasa sa Biden. Si Father Clemista. Ano po yun? Bago siya namatay, ay mayroon pa isang mapa-assign. Parang tumigil na tayo sa may high. So may high pala siya huling na pero napa-assign siya sa Father Clemista. Matagal na naka-assign si Father Clemista sa
More water no? Yan ang ano, yan ang gamot sa liver. Water. Water. Malulungkot ng maliit. Ayan po yung anak mo. Ito po yung anak mo. Hindi ka na nagtatrabaho. Lagyan ko pa. Sige, thank you po. Ito pa dito na gamit ng water. Next week na pwede niya no? Hindi ko lang to. First name. First name. Tanda na yung kasi yung mga nakatuktok na nga yun, di ba? Naging doktor di ba? Oo. Attorney. Water is the best. Ulit yung game. Saturday. Mr. Bigyan. Yung ano father yung Saturday night? Mr. Bigyan ako. Blessing on fire. May pasok ko kayo ngayon? Kaya summer class. Kaya sabi ko, paano kayo nagkatagpo-tagpo ngayon? Father, kumusta na siya? Si Father Ben. Bedroom talk? Tagal niya. Nasa na siya? Saan Spanish? Gusto sila nag-stay. Oo. Sa Bayog. Bayog sa Spanish. Bumbaro. Tagal na. Ibigay na sa kanyang dispensation niya. Dispensation. Ano yung pare? Nagpakasal? Opo. Pagka binigyan ng dispensation, hindi siya excommunicated. Hindi na po. Hindi na. Sumigal na. That is very rich in vitamin C. Galing Iloilo yan. Kailangan ng kapatid ni Nani. Ay, dumating na kapatid niya. Yung isang elder. 83. Malakas na po. Pero po kasi isang kapatid. Dati po. Baka paglibig na. 90. Nasaan siya? Yung 90 po ay baka kapag magkailan malapit na yung libig. Ang dami niya. Galing Iloilo. Pero itong 83, hindi na. Baka kung pwede dumating eh. Sinay siya rin. Ganda ng ano. Nakatulog na po. Tulog. 83, yung isa daw ay 90.
Basta probinsya kasi Gimbal po. Gimbal. Sino siya? Ophelia. Dating teacher mo ng TED. Garganto. Oo. Ay, gimbal kasi Gutera. Letter G. Ganun sa Iloilo eh. Parang Igbaras. Ito po, isa yung anak ni Mary. Ay, Mary dito. Yan ang anak mo, Mary D. Yan ang anak mo. Panganay. yung isa po, sila yung panggabi. Buti summer, pasok. Nasa ba? Yan ba? Yan ba? Yan bang sa nasa Singapore. Si Grace naman, saan sa kanya? Hindi ka naman namin Palengke po kami kanina kasi may mga darating dito galing padala ko. Si ano po si Nining Grace, yung EdTech teacher sa training teacher sa kaya siya ang kanyang lolo. Tapos po yung husband niya, si Manu, hindi pa po madating hintay nga po din namin. Hindi na ko rin pinapos namin. So, kaya dadating. Kasi parang nag-roll call na nga. Roll call? Nag-roll call po siya ng Sabado. Hindi ko ba Parang teacher na Oo, nagkamalay po siya ng Sabado. Tinatawag na isa-isa. Isa-isa. Po, yung Sabado ng madaling araw. Sabado nagkamalay. Pina-speaker phone na lang po namin siya, saka yung kapatid ko po sa Arden. At nakausap po nila ng matinong na yung misis pa ni Nani. Nung medyo po sharp-sharp pa po yun na paalam po si Mami. Bakit siya nagpaalam? Bali po kasi yung Sabado po kasi. Ano yung sinabi niya? Abot na ako. Hindi, bali po nung hindi pa rin po niya tinatanggap eh. Ay, gusto pa rin talaga niya magdumakan. Talagang looking forward talaga siya sa birthday niya. Bali po nung Sabado na medyo clear na po yung mind niya. Hindi na po namin nakalain ng magising. Kasi nasabi nga po ni Doktora, milagro na daw po magising. Kasi nga parang papunta na po siya dun sa comatose society. Kaya po nung magising siya ng Sabado, tuwa po kami. Kasi hindi lang po request namin. So talagang kukunin na po siya. Tingin naman po kahit saglit lang para po ba makapagpaalam. Kasi talaga po nabigla kami. Hindi po talaga namin akalain ganito. So hindi ko pa kasama. Parang Tapos paano ang sabi niya? nung magising niya ako, lahat kami pumunta. Lahat kami pumunta sa ospital. Kasi panggabi ako eh. Matutulog na sana ako ng hapon na yun. Kasi makabalik na naman ako ng gabi. Tinawag ko ang text ni Nining. Conscious na daw si Nani, miracle ko. Balik po kami lahat. Lahat pati mga anak ko, lahat kami naubo. Sila ating Grace. Balik po sila lahat. Tapos minsan yung kapatid. Tapos pinakahilera po kami ganyan. Ina-identify niya kami. Ina-identify na ano na kasi hindi mo lang siya makakilala. Kasi lumabo yung mata. Siguro kasi nabo yung malat na. Tapos biglang bumaba na naman. Sabi ko, Nani, kilala mo ako sa Mary B. Sabi niya. Nga po niya, nakapula po niya sa kanya. Ako, sorry kung may kulang po. Thank you sa lahat. Sinabi ko, kasi siyempre, feeling mo namin yung pagkakataon na yun, gift na po yun, para masabi na po namin lahat. Tapos sabi niya, love you sa inyo, love you lahat kami pa. Pero pinasabot niya, so ano yung sinasabi namin, sinasagot din po niya. Pero yung nasa nabibiling siya, hindi ko po talaga. Kung magkatuwan-tuwa lang din po siya, na nandun kami lahat. Tapos po yun nga, sinatawagan ko na ito sa speakerphone kasi po hindi namin alam kung talagang tuloy-tuloy na yung milagro or kabinigyan lang talaga kami ng bonus na isang araw para bumalik si Nani. So, pina-speakerphone namin kung nasabi din si Nani, kung ganyan kay love you. Tapos sabi, ay, Father Jersey, gano'n. Tapos yung kapatid ko din po, iyak na din, iyak yung kapatid kong lalaki.
Lalo na po masakit doon kasi ilang taon silang di nagkita. Yung lalaki, more than 3 years na po. Sabi na ni manamahal ka namin, pagaling ka. Masagot naman ko, oo, tungkol sa pagpapagaling ako, I love you. Sabi niya gano'n. Pagdating ko ng Sabado ng gabi, ano na po, medyo umiiba na naman po yung isla niya. Parang hindi na siya ganun ka-active ulit ng pagising na nung hapon. Balik na naman po siya dun sa yung sentence niya, hindi na tuloy-tuloy. Parang sasabi siya ng 2 words. Tapos, hintay ko muna sandali. Tapos siya kayo parang kung medyo bumagal na po yung kwento niya. Pero kwento pa rin po siya ng kwento. Parang ayaw po niya tumigil. Kasi tuwa na rin ako kami kahit gano'n. Kasi at least feeling namin, nakaka-recover. Kaya lang pagdating po yung tanghali ng Sunday, hanggang nga po paano na talaga, pa-aggravate na po talaga. May Monday, puno na lang po siya tsaka pagdating po nung gabi, meeting na lang po. Initisigan na lang po niya kami. Pero alam po namin na recognize pa niya kami kasi nagpapaalam kami, lalabas kami ng kwarto. Gumaganon pa po siya, gumaganon po siya. Pero yung mata na lang po niya kung kayong bibigyan. Hindi niya po niya makakontrol yung reflector. Hindi na po siya nakakatayo at saka nakakainom mula nung Saturday, magising siya. Saturday, Sunday, Monday. Kahit po anong gamot yung ibigay sa kanya, wala na pong lumalaba. Wala na. Kasi dahil po nilalagyan sila ng mga nurse, meron po nilalagay sa puwet na para po suppository. Ilang suppository na po yung binigay na ganyang kalalaki po. Anong dextrose po niya, ma'am? 8. Wala na po. Hindi na po talaga lumalabas. Kaya nung Monday, hirap na siya eh. Hirap na siya. Ano na yung dila niya, parang hirap na siya pag huminga niya, gumagalaw na po. Pero nung sinabi ko nga, hindi siya natulog kasi nang mahaba mula nung magising siya ng Saturday. Tutulog siya 30 minutes. Pinakamatagal na po yung 1 hour. Kasi makikita mo kung gising siya kasi yung mata niya talaga nakatitig eh. Pero pag tulog talaga siya, yung iba yung breathing, di ko pa pagtulog. Sabi ko ng mga 10 ng mali, sabi ko na, yung natulog ka na, kasi hindi ka gagal. Tagal mo nang gising, sabi ko gano'n, matulog ka na, kaya kasi hindi nakakaisip. Nakakadumi kasi hindi ka nakaka-rest, tulog ka muna. Natulog po siya nung Monday ng 10. Tapos nung Tuesday po ng 2 o'clock, pinunan ko pa po siya ng blood sugar eh. Pinunan ko pa po, kasi marunong na rin po kami kumuha ng blood sugar. May schedule po doon kung kailan siya kukunan. Minsan nainis na rin po siya, kasi may ako pasok ng nurse, maya hindi rin po siguro makatulog. Pero yun nga, nakatulog siya mula ng 10. Tapos nung pinunan ko po ng blood sugar, okay pa po siya, may na po. Yung mga bandang 4, meron na namang schedule, papasok na naman yung nurse. Kinukunan siya ng temperature ng nurse. Before siya kunan ng temperature, nakita ko huminga pa po eh. Tapos pagkatapos ko na ng temperature, siguro tumahimik yung nurse, hindi ko napansin kung yung expression niya kasi nakatalikod po ako, may naayos na ako. Kinunan siya ng BP. Tapos habang kinukunan ng BP si nanay, nakita ko hindi humihinga. Sabi ko, nurse, bakit di na humihinga mother? Wala na nga akong BP, zero na ako. Sabi ko, sabi ko, tinising ko na po ito. Kuya ko, hindi na humihingi si nanay. Malikos na nga po ito ng gising kasi yung pinakamahabang tulog. Kaya kapag tulog siya, kami nakatulog. Tapos tumawag na po ng mga doktor niya. Sabihan po yung mga vital signs na wala na mga pulse, wala na pong rate, wala na pong heartbeat, wala na pong OCD. Flat na po ng beses yung tulog. Pero at least po, at least yun na natutulog na. Fulfilled naman siya sa mother. Saka po yung one day, na-request na yung magising lang po siya. Pero hindi mo namin expected na business eh. Kumbaga, malaking pasalamat lang po talaga namin sa kanya, saka sa taas na binigyan kami ng sapat. Kaya, grateful na rin po. Kaya masakit pa rin po siya. Kasi pag mother, tingin ko kay nanay kasi parang lagi nagkano. Parang gusto
Kasi on the go po siya, di po ba? Lagi siyang active, lagi siyang, hindi mo yan nalilate, di ba ma'am? Hindi yan nalilate, hindi uma-absent. Galit na galit yan sa akin yung high school pag nalilate ako. Kasi siya ever punctual po yan. Naalala niyo po nung nag-ano kami? Yung nag-boycott kami. Naku, may nagalitan ako niyan. Second year high Teacher school. dahil yan. Nag-boycott kami kay Mrs. Si Filipino ba yun? Binoycott namin. Hindi nga yung teacher ng Filipino noon, ma'am. Filipino ba yun? Basta may binoycott po kami. Klase namin na Filipino noon. Galit. Nakalimutan ko, ma'am. Basta galit na galit siya sa akin. Ba't daw ako sumama? Pag di naman po ako sumama, magagalit naman makaklase ko. Meron mo si ano High school. Tidor. High school. Ano po yung babae? Parang bago siya nun sa MIST. Hindi. Social hindi. science. Social Si si Ted. Cruz eh. Parang Pilipino, ma'am. Yung kapalit ni Ma'am Silvaliana. Hindi mo si Mr. Francisco. Babae. Si Cora Tidor. Ay, hindi po. Hindi po sila po. Nakikita ko si Ate Cora. Pero sila, Pilipino. Nakalimutan ko yung pangalan, ma'am eh. Basta may binoycott kami na, na-office kami na, na-office kami na ni Ma'am. Ay, Si yung Malu. ano eh. ma'am, yung malilimot eh. Si Remy, ano? Castillo. Parang po, parang. Sandali lang po siya, di ba? Umalis din siya agad. Yun, ma'am. Parang po. Kaya tagal naman sa school si Remy Castillo. Malis daw. Yung umalis daw, yung kalimutan ko na po, hindi ko siya masyadong natandaan kasi na. Sandali lang namin, hindi naman siya masyadong. Malis ka agad kasi binoycott. Binoycott namin kasi binabaliktad niya yung turo ni Mrs. Silvaliana. Nakalimutan ko po eh, kung anong pangalan. Kaya parang ang tingin ko po kay Nani, parang lagi siyang parang lagi siyang strong, laging present, laging nandyan. Yung parang pilipas kami, kailangan parang hindi ko matanggap na parang lagi siyang nagmamadali siya. Kasi kasama namin siya sa pagkabayan. Meron ka siyang kasama, manonood ng ano. Meron ka isang teacher na Telenovela. Telenovela niya. Ba't ka ba nagmamadali? Ay, manonood ako ng balyan. Parang si Mrs. Gaan. Silang dalawa. Kaya naka-revive na ang Gwen Valiente ngayon. Dapat si Mrs. Gaan malaman din niya. Sino ba malapit ko? Conception. Meron siyang labo ng Mrs. Gaan. Sino Mrs. Ronquillo, dapat pupunta rin sila dito sa patay na kasama ng asin. Hindi naman sa lahat sa picture eh. Kasamahan niya noon sa Roosevelt from MIS rin si Mrs. Yu. Inauna naman si Mrs. Nauna Yu. nga po. Ano nga po ang kwento nun sa akin. Sabi niya, Bing, natandaan mo si Mrs. Yu. Hindi ko naman po naging teacher si Mrs. Yu, pero kilala ko po. Sabi ko, Nani, alam mo namatay na siya. Talagang ilang beses niya kinikwento sa akin na Nani, talagang ganun ang buhay, una lang. Saka cancer po yun. Ayun naman ay ang bilis. Napakabilis. Ito naman pong cirrhosis, di ba? Other term kasi yan ang cancer of the liver. Kaya lang, si Nani kasi ayaw niya na masyadong magbasa. Gusto niya kami tanungin. Tinatanong niya kami, Bing, ang sakit ko ba yung cancer? Hindi ko naman po siyempre madiretso na other term. Sabi ko, hindi Nani gagaling ka pa. Kasi nga po noong 2009, na-diagnose na po siya. Naka-recover po siya eh. Kaya lang po, lumaki ulit yung siya na ng 2011. Kala naman talaga namin makaka-recover siya. Yung pala po, siguro hindi siya dumada. Siguro may nararamdaman na po. Tapos nag-aggravate na po na siguro hanggang internal na. Bleeding na po siya. Internal bleeding na po siya ng Friday na yun. Tinakbo namin siya. May internal bleeding. Ano yung internal bleeding? May gasgas na po yung sabi ko hindi ata yung liver or yung pati po yung ano niya yung kidney. Tapos sabi nga ho ng doctor kung gusto nga daw po namin kung gusto daw po nga namin ipa-dialysis. Kaya lang hinintay lang nilang bumuti yung pakaramdam namin kasi kapag ita-dialysis dito ka dito naman yan, tutubuhan ka dito.
Tapos po, ang kaso ni nanay, hindi na siya regular dialysis kung sisimulan man. Special na po siya dahil hindi lang po liver ang problema niya, pati kidney. 10,000 a day po yun. Every day po yun. Sabi ng doktor. Parang kumbaga parang napakahirap na talaga nung toxin na madami ng toxin. Kaya lang hindi rin po nila ngayon masimulan kasi yung pagtusok pa lang dito ng tubo, pag hindi nasa kondisyon yung kliyente, ay yung pasyente po, maaaring dun pa lang po mamatay na. Kaya yung doktor po, madami sila sinasuggest sa amin, pero sila mismo hindi rin nila magawa. Kasi alam din po siguro nila, hindi lang talaga nila kami madiretso na pero yung isa pong doktor talaga sinabi sa amin, nasa L stage na daw po sila. Yung magagawa lang daw po nila, ma-relieve yung pain, saka hindi na po masyadong maghirap. Si Tina kaya, nabasa ko yung diagnosis ng doktor niya. Nasa stage, nakalagay doon kung anong stage kay Tina eh. Hanggang stage 4 lang po ata yun. Oo. Parang the last is parang kung sa istorya, prelude to the last stage. Parang gano'n. Nabasa ko parang gano'n yung nakalagay. Wala pa siya sa stage 4. Parang it's a prelude to stage 4, to the final stage. Parang gano'n yung nabasa ko yung sa Tina hindi na naiintindihan mo ba ito? Hindi ko yan man binabasa sa akin. Ayaw daw niyang basahin. Kaya pinabasa niya sa akin. Hindi gano'n ang kaya tinanong ko si Dr. Agnes Cruz, asawa ni Oliver, nag-graduate ng high school. Asawa niya yung ano ang tawag doon? Nephrologist. Tinanong ko kung ano ang ibig sabihin na prelude to the final stage. Pagka mag-miss si Tina, kahit isang miss lang niya sa dialysis niya, she will die. Yun ang term niya. She will die. Basta mag-miss lang ng isa, kasi maiipon lahat yung toxins, maaapektuhan na lahat ng internal organs niya. Kakalat. Kaya, lagi kong sinasabi kay Tina, huwag kang mag-miss. Hindi pa naman na siya nag-miss kasi binigyan siya ng 40 sessions ng PhilHealth, na covered ng PhilHealth niya. Tapos ang problema niya, pagkatas ng 40 na yon, wala na kasi. Lang nang ibibigay ng PhilHealth, maximum na yun. On her own na siya. How often po siya mag-dialysis? Ha? How often po? Twice a week. Kasi yung sa mother-in-law ko nga po, nag-try sa week. Why ba? Tsaka yun, ang sabi ni Dr. Agnes, nagtatagal lang daw yun kasi may hangganan din yun sa 5 years. Ang maximum nga niya 5 years mabubuhay siya ng ganun-ganun lang 2 years na parang normal. Pero yun nga 5 years there hindi lumalabas ng 5 years. Ilan taon na po yung kaibigan? 52. Bata pa. Ilang 52? Yun yung aking kasama sa office si Tina. Kilala ko si Tina. Kasama sa office. Nagda-dialysis na kahapon. Araw pa ngayon, Huwebes. Nung Martes, mainit ang ulo ni Tina Basta ganun na malapit mo siyang mag-dialysis, mainit ang ulo niya. Wala sa kondisyon. Mataas ang creatinine niya. Sa mataas ang creatinine, affected ang brain. Kaya,